Hello po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa isang maliit na simbahan, and this church is dedicated to Saint Catherine of Genova. Sino ba to si Saint Catherine of Genova? Saint Catherine ay isang Italiana, and nabuhay siya noong 1400s. So 1400s. And during that time, noong 1400s, marami siyang mga pagsubok na dinaanan sa buhay. Saint Catherine ay hindi siya religious, hindi siya madre. Simpleng tao lang siya, pamilya. So siya ay nag-asawa noong 16 pa lang siya. And then sa kanyang pag-asawa, nagkaroon siya ng asawa na very magastos, yung parang yung asawa na grabe talaga, na hindi talaga makayang suportahan ng isang asawa. Kumbaga, yung kanyang asawa is pasaway. So, dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, siya ay nag-suffer for almost 10 years sa kanyang asawa. At dahil nga malakas yung kanyang pananampalataya, ginamit niya ito bilang mapagaan yung kanyang sarili, o ginamit itong bagay na ito kung paano gumalaw sa kanya yung Diyos. Kumbaga, yung mga nangyari sa buhay niya, ito ay tinitingnan niya kung paano gumalaw ang Diyos sa kanya. So in 10 years, meron siyang sinulat na pinakasikat na mga writings dito sa Genova. Isa dito, yung sa Purgatory. Sinasabi na sinulat niya yung tungkol doon sa Purgatory, na nagkaroon siya ng vision tungkol doon sa mga kaluluwa na nandun sa Purgatory. And sinasabi niya, dahil nga mahal na mahal tayo ng Diyos, ito yung sa kanya, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, hindi natin kaya pumunta agad sa langit na meron tayong kasalanan. So, yung gagawin natin ay, yung ginagawa ng Diyos sa atin, kailangan muna natin dumaan sa purgatory. Lilinisin muna tayo para tayo makapunta sa langit. Dahil nga sa sobrang pagmamahal, yung Diyos mismo yung gumawa ng paraan ng purgatory para dun tayo linisin yung ating mga kasalanan. So, isa ito sa mga sinulat niya, Treatise of Purgatory, tapos yung Dialogue. So, ngayon, sikat din siya kasi during that time, after 10 years ng paghihirap niya sa kanyang asawa, kasi yung kanyang asawa ay na-convert din. Nagbago din yung asawa niya sa pamamagitan ng pagpapakita niya ni Saint Catherine sa kanyang asawa, na kahit ganun yung asawa niya, naging mabuti pa rin siya sa kanyang asawa. So, ayun, nagbago yung kanyang asawa, and then after that, siya ay nanungkulan sa isang hospital. At doon sa panunungkulan niya sa isang hospital, doon din siya ay nabuhay din siya sa kabanalan. At doon, ginamit niya yung kanyang bukasyon sa pag-aalaga ng mga may sakit. At doon din niya ginamit yung kanyang pananampalataya sa Diyos, at mas lalo pa niyang pinalago yung kanyang pananampalataya sa Panginoon doon mismo sa pag-aalaga ng mga may sakit, lalo na yung may mga terminal situation sa buhay ng tao, at pinapaalala niya palagi sa mga tao na yung Diyos ay sapat na. Magkaroon tayo ng Diyos ay sapat na. So, naway itong panahon na ito sa paghihirap natin, masasabi natin, mawala man sa mundo yung mga bagay-bagay na hindi mahalaga sa atin. The only thing na pinakamahalaga sa buhay natin, yung mismo ang Diyos, na magkaroon tayo ng Diyos na pinaniniwalaan, and everything will follow. The faithfulness of God will always remain. So, yun yung
kagandahan na turo ni Saint Catherine na kung meron tayong Diyos, yun ay sapat na. Maraming salamat po and God bless po.